DPWH-6 nagpahayag nga hilway na nga paagyan ng ungka flyover sa light vehicles bangod wala na sang pag-usmod. Pila ka commuter kag drivers pabor nga buksan ang flyover apisar nga may pagpang-alang-alang sa seguridad. Sa detalye makaupod naton si Zen Kilantang live sa ungka Haro, Iloilo City. Zen? Jert, konporme ang riding public sa pagbukas liwat sa ungka flyover bangod mapahagan-hagan na ang ilang madugay nga pag-antos. Ginpahayag ni DPWH-6 OIC Regional Director Engineer Sunnyboy Oropel nga may kapaslawan sa disenyo sa ungka flyover nga ginhimo sang United Technologies Consolidated Partnership o UTCP ang consultant nga ginkomisyon sang DPWH Central Office agud maghatag sa disenyo lakip ng pagtest sang duta nga ginatindugan sang flyover. Inyang nagresulta sa pag-usmod sang flyover partikular sa vertical support structure o kon piers 4, 5 kag 6. Nahibaloan nga 28 metros lang ang kada lumon sang board pile o kon pilote sa nasambit nga mga haligi. Kung basehan ang pondo nga ginrelease, naglabot sa 540.28 million pesos sa apat ka lane nga flyover. Suno sa DPWH, kabos ang nangin estimate sang UTCP sa proyekto. Lakip sa rekomendasyon sang third-party consultant nga Abinales Associates Engineers and Consultant ang pagdugang sang apat ka pilote nga may kadalumon nga 47 meters sa pier 4 to 6. Agod mapabaskog ang pundasyon kag magapatigayon sang jet grouting sa mga nabilin nga haligi sang ungka flyover. Kinahanglan nga kakson ang salog sang haligi nga 4, 5 kag 6 agud makalubong sa pilote. Una na nga nagpatigayon sang load test ang DPWH agud mahibaluan kung may pag-usmod pa sa flyover kag base sa resulta mahimo na ini nga maagyan sang light vehicles. Posible subong nga semana buksan ang flyover sa four-wheeled light vehicles pagkatapos ang pagsinapol sa kontraktor. Buksan ang inner lane halin 5 AM tubtob 9 AM kag 4 PM tubtob 8 PM. Dumilian nga mag-agi sa flyover ang mga truck, motorsiklo, tricycle kag bisikleta. It will be closed again kung may mabaton kitang funding. We will be ready for any eventuality nga mag-close naman liwat. Ang purpose ng pag-close is for us to start the rectification activity. May pag-alang-alang man, ginpahayag sang pila ka mga commuter nga pabor sila nga buksan liwat ang flyover, agud mahagan-hagan ang trapiko sa lugar. Mayo ginaya nga mabuksan para makakadamo, makabindisyo, grabing traffic. May kulba man gamay, kay do hindi pagawa, di ba, ang nila di magawa safe gid ang flyover for siguro. Okay lang, pero kung bala magbaha, diyan ta siguro mamanan kung ano ang mga epekto, kung mga ano. Kahit wala ta pa matry, di ba? Konporme naman ang ibang nga mga PUJ driver. Mas bintagit sa amon kay nga wala na kami trapiko. Sa dalom kami magi, sa babaw sila. Di tama na kahapos ng amon pagpangabuhi. Ginpahayag naman ni Iloilo 2nd District Representative Michael Goroseta nga apisar sa mga development sa proyekto magapadayon sa gihapon ng committee hearing sang Kongreso na tuhoy sa depektibo nga ungka flyover. Posible by next year, no? Kaya hindi na siya priority sa subong Chimpo. Ikaduha, kung diri i-conduct si Iloilo, gina-consider ang logistics, no? Kag ang gastuhon, no? Kag ang availability man sa mga house members na ipalupad doon din sila. To the Honorable Congressman. Jert, nagpasalig ang Iloilo City kag Pavia LGU nga mag-assist sila sa DPWH sa pagpasiguro sang seguridad sa mga motorista sa paglabay diri sa ungka flyover. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Zen Kilantang.